Isa na namang tatak Fabriano yung babaklasin natin. Isa kasi ito sa mga nire-request sa akin kung paano daw babaklasin yung top at saka papalitan yung switch. Sa pagbaklas ng Fabriano, una natin tatanggalin yung lock sa glass. Plastic lang siya, nakadikit sa gilid. Kung matanggal na siya, siyempre isunod na natin yung glass. Ipatagilid mo lang siya tapos sabay angat. Gaya nito. Yung isa pa kasi nag-request sa akin paano daw tatanggalin yung wire sa switch. So ito, mamaya konti. Susunod natin. So sa pagtanggal ng top, ito lang yun, no? Dito kayo pupunta agad sa likod ng gas rinse. Ito lang yung tatanggalin mo. Wala nang iba. Huwag mo na yung pakikialaman doon yung mga screw sa top kasi wala namang effect yun eh. Nakakabit lang yun sa para sa shuttle tube lang yun or tubo kung anong tawag nyo sa inyo dyan. Siyempre pag mabaklas mo na itong dalawang bolt na to, pwede mo na to siya iangat. Basta ganito yung brand, ito Fabriano. Siguro depende sa unit. Baka may iba na pwede tanggalin dito sa top. So hindi ko pa na-encounter yun. Pag nagbaklas na natin doon sa likod, tanggalin natin to siyempre yung mga headboarder niya. May black cap tayo na cast iron yung cap natin, parang itim. Yung iba kasi dito nagtatanggal, no? Huwag na dito kasi hindi yan matatanggal. Nakakabit yan doon sa shuttle tube. Ibig sabihin, kung natanggal mo na doon sa likod, ito, pwede mo na siya iangat. Huwag mo nang tanggalin dyan. Ito, nakita niyo yung mga tubo na yan, yung sa ilalim. Ito yung tinatawag ko na shuttle tube or anong tawag dyan sa inyo. Ito, mga tube yan, yung labasanan ng apoy. Kumbaga, nakakunik na siya doon sa top. Itong unit na to, hindi talaga to sira. Bagong-bago to eh. Ginawa ko lang tong content na to dahil sa nag-request sa akin kung paano daw tatanggalin yung top. At saka syempre yung switch. Lumubog daw kasi yung switch niya. Kaya ito, ginawa natin ng idea. Baka sakali, ito lang yung problema sa kanya. Actually, 3 yung nag-request sa akin ito eh. Ito, ingatan nyo to dito mga idol kasi napakatalas niyan. Baka masugatan kayo. So, kunting ingat lang dyan. So, ito naman yung pangalawang nagtanong sa atin. Paano daw ayusin yung kanyang switch. Tapos yung isa daw, paano daw tanggalin yung switch. So, ito, parang package na to lahat. Sa pagtanggal ng switch, ito i-press mo lang tong dalawang tong nasa gilid sa switch. Kasi yun yung pinakalock niya. Tapos, sabay push papalabas para lumusot. Para matanggal na natin yung switch. So ito lang yung pagtanggal. Ito tingnan natin dito sa harapan. Ito pag bago pa yung unit mo at lumusot yung switch mo, ito may lock siya sa gilid. Ito yung pinipress natin doon sa likod eh. Tapos pinupush natin ito papalabas para lumusot yung switch natin. So ito yung pinaka-lock niya. So may idea ka na. Sa pagbalik nito, tingnan mo dito sa taas to. May nakausli na maliit. Tapos may groove siya. Dapat sakto mo yung nakausli sa groove niya para hindi siya maikot-ikot yung switch natin. Yun yung pinaka-purpose na isakay yung groove sa nakausli para mag-lock ba? Mag-lock. So punta tayo dito sa likod. Yung iba kasi pag nagsindi masyadong nadiinan kaya lumubog talaga yung switch niya. Baka isa rin sa inyong ganito, lumubog yung switch. Ito iangat mo lang tong lock baka kasi sa pag-push mo hindi to na lock kaya lumubog yung switch natin. Mayroon naman din talaga, maski nakaangat ito siya, yung dalawa na to, yung parang plastic, ito to, yung mga pinang-aangat ko. Mayroon naman din talaga na iba na sira talaga yung switch. Nagbaklas na kasi ako nito dati, mayroon to siyang spring doon sa loob. Kaya nangyayari, hindi na siya umangat. Parang hindi naglalaro yung spring, kaya pag push mo, nag-steady na lang yung niya, yung push button niya sa labas. In short, para madali, sira talaga yung switch natin. So need mo na talaga siyang palitan. Ngayon, kung hindi mo to siya kaya, kung sakali warranty pa yung unit natin, balik ka doon sa binilhan mo tapos mag-ask ka kung saan yung service center nila, baka magawa nila ng paraan. At kung sakali ikaw lang naman ang gustong mag-ayos, pwede ka rin mag-ask sa kanila kung mayroon silang switch na kagaya nito. Sila lang kasi ang may priority na magbenta ng ganito eh. Iwan ko lang sa labas, pwede rin siguro maikundi mo na lang. So ito naman yung last na nagtanong sa akin paano daw tanggalin yung wire. Kasi nga naman matigas talaga siya, bunutin natin. Matigas talaga siya lalo na pag hindi mo alam yung technique kung paano to siya tatanggalin. So ito, tuturo natin paano to siya tanggalin. Napakadali lang. Ito may mga gaya din naman to siya eh. So hindi naman to siya maaring magbaliktad kasi may kagaya ng sinabi ko kanina, mayroon to siyang parang groove. So yung wire na lang ang tandaan natin. Dalawang wire lang naman yan, dalawang kulay yan, orange saka beige. So madali lang tandaan. Sa yung iba kasi
binago yung linya. Sa akin, sinusunod ko. Kung ano yung nakalagay dyan, sinusunod ko rin para proper yung pagkalagay. Sa pagtanggal ng wire, ito lang yun, tinutusok ko lang yan dito. Napakadali lang yan, sabay hugot. Dalawang way ito Pwede rin dito sa gitna. Tusukin mo yung parang may butas na maliit. Tulak mo yung pinakalak niya para matanggal din. So, dalawang option. Sa akin, dito kasi ako mas komportable. So, dito ko na lang ginagawa. Pag nabalik mo na tapos sa tingin mo medyo maluwag, higpitan mo lang ng konti. Ulitin natin. Para may idea ka. Ito, dito ko lang yan tinutusok ko. Tapos, pag natusok na yan, iangat mo lang ng konti, sabay hugot para matanggal agad. So, yan So, pagbalik mo nito, kung sa tingin mo medyo maluwag, ulitin ko lang, higpitan mo lang siya ng konti. Tapos, huwag mong kaligtaan na ibalik to, yung pinaka-cover na yan. Dipinsa lang yan para baka sakali may dumaan dyan na mga daga or baka ngat-ngatin tapos dumikit sa body, mag-ground. So, balik mo lang yan. Tapos itong lock na to, ito yung sinasabi ko na lock iangat mo lang yan siya para hindi siya lumubog. Just in case na ang sayo, nakaangat naman yan tapos ganun pa rin, ito lubog pa rin, tapos okay naman dito, ibig sabihin sira talaga yung switch natin. So, papalitan mo na lang. So, tapos na tayo doon. Dito naman tayo sa pagbalik. Ito, yung mga shuttle tube natin nakabitin pa sa top or nakadikit pa siya sa top. Tingnan nyo. Dapat itong mga tube, nakasabit ito dito sa ating knob. Ito yung tinatawag ko na knob. Dapat nakasabit yan dyan. Yung kulay bronze. Knob kasi tawag ko dyan Iwan ko lang sa inyo kung anong tawag dyan. Basta yun na yun. Dito kasi dadaan yung gas natin Once na hindi proper pagkalagay dito sa ating knob, lilihis yung gas, hindi na dadaan dito sa tube. Dapat nakasakay dito sa knob natin yung tube para safe. Kakaiba kasi ito siya sa ibang mga brand Itong mga knob na to, itong kulay bronze, dito yun dapat nakasakay yung mga tube natin. Kung sakali malito ka naman, dito sa ating top mayroong apat mga indication yan. Yung mga saddle tube dyan na nakakabit or tube, yan lang ang sundan mo. Kung saan yan nakalagay, doon mo rin ikakabit dito sa may mga may indication rin tayo dito sa kanyang knob. Ito, bali apat din to. Tapos, may itim. Ayan may itim. Ibig sabihin yan, yung itim na yan, dito yan nakakalagay sa harapan. Ito, yan banda. So, hindi ka malito. Sundan mo lang yung mga niya yan, indication na yan. So, pag may itim, yan naka-indicate. So, ito naman doon banda sa likod. So, doon din yan sa likod. So, hindi ka malito. Step by step ba? Para sa oven to. Ito naman yung itim nandoon banda sa kanan, tapos sa likod. So, hindi ka malito. Ito naman yung isa sa harapan. So, ibig sabihin dito yan. Ganon din ang tube. Yan, sundan mo na lang yan. Dito sa ating harapan, ayan, tingnan nyo. Ito, may lock. Dapat nakatungtong yung top natin. Pati ito. Itungtong mo lang yan dyan para mamaya pag post natin, malak. Dito nga lang ako medyo nahirapan kasi ang hirap ilagay tingnan mo. Dapat nga dalawa kayo rito maglagay para yung isa mag-alalay. Dapat itong mga tube na to, proper talaga nakatungtong doon. Titingnan mo na lang kung saan ito naka-indicate, doon mo rin ilagay. So hindi ka naman malito gaya ng explanation ko before doon sa kanyang mga anak. So natandaan mo naman siguro yun. Tapos dito sa kanya mga gilid-gilid ito, napakatalas niyan. Ingatan mo yan kasi baka maano yung kamay natin diyan. Ito nahulog na naman So mahulog talaga siya. Titingnan mo na lang. Ito medyo masikip kasi yung lock natin Ganituhin mo lang siya, parang iangat mo ng konti para yung top natin, yung top cover para mag-lock siya mamaya kasi hirap i-kon. Kasi ganun mo lang siya, parang ilagay mo lang diyan sa taas, parang i-diretso mo ng konti para pag post sasabit siya. Tapos ito yung mga foam ingatan mo yan, heat insulator yan, napaka-katin yan sa balat. Lalo na pag papawisan na yung kamay mo. So didikit yan sa balat mo, napaka-katin yan. Dipinsa lang naman yan kung sa init ba, dipinsa yan. Yung iba nga wala na yan tinira ng mga daga. Pero maski wala na yan, basta yung importante yung dito. Kailangan na nakasabit yung tube natin ng maayos. Tingnan mo, may nahulog na naman. Mahulog talaga. Malalaman mo naman pag nahulog Kikita mo pag sinilik mo. Naka-built-in na kasi yung niya. Yung shuttle tube niya doon sa top. Kaya nga sinubukan natin tanggalin yung screw doon sa top. Hirap naman yun tanggalin kasi pag tinanggal mo, paano mo naman ikabit? Malalaglag naman yung yung shuttle tube natin or tube. Yan. So, dapat nakadikit lang talaga yan dyan para ito na lang yung gagawin mo.
sasabit mo na lang diyan sa mga knob doon sa kulay bronze. Pag natapos, kung sa tingin mo okay na siya, may nahulog na naman talaga. Titingnan mo na lang siya dito, baka kasi ako paglagay mo nahulog, akala mo okay na, so magkaroon ng leaking doon sa baba. Yung gas, yung gas hindi na tatama doon sa ano. Silipin mo lang dito, ayan o. Kung sa tingin mo okay na siya, i-push mo lang siya ng konti, ayan o. Tapos double check nga natin, baka nahulog eh. So parang okay naman. Hindi, parang okay talaga siya. So dito sa taas, sa harapan, i-push mo lang ng ganito. Yun yung purpose ko kanina na inangat yung pinakalak niya para madali na lang siya pag-push. Ayan o, lock na siya. Tingnan nga natin dito ulit, double check natin, baka kasi sa pag-push natin nahulog na naman yung tube. So para sigurado, ayan o, nakikita mo naman dito eh. Silipin nga natin ng malapitan. Ayan o. So okay, ginawa ko lang to para may idea din kayo, kasi baka pag kayo naman ang magkabit tapos ikuan nyo pala doon, nahulog na pala, so delikado. So at least may idea din kayo. Pag na okay na, i-push mo lang to ng konti para pumasok kayo, no? Basta tandaan mo lang yung yung tube, kailangan nakasabit yun. Pag na okay na lahat, dito ka lang mag-lock o. Wala ka nang ibang tatanggalin ng mga screw yun. Dapat dito sa taas. Wala na. Ito lang yun. Yung dalawa na to. Kaya nga may ko na bago tayo mag-umpisa. So, pwede na tayo dito lagay ng glass. Ito, wala na to. Hindi ka na dapat magbaklas dito. Kasi pag binaklas mo yan, mga screw na yan, mahuhulog yung saddle tube natin. Dapat nakalagay lang yan. Paglagay naman ng glass, madali lang naman eh. Ito, parang papatagilid mo lang ng konti. Okay na. Tapos lagyan mo ng lock dito sa gilid. Itong plastic. Ito yung pinaka-lock ng glass niya. So sana makita mo to, madam. Busing, paano magtanggal ng top, at saka pagtanggal ng wire sa switch. Salamat!